dark, di ba? Katulad ng lima, puti, red, orange, yellow. Pag nakatungan ko ng pink, matakpan na siya, hindi mo siya makikita, di ba? So, pwede mo gumamit ng ganito para hindi siya matakpan. Lalagay mo siya ito yung bulaklak ko. So, gusto ko siyang gawin dark yung background para lumutang yung bulaklak. Ako si Elito Villaflor Circa, mas kilala bilang Amang Pintor. Ako yung guro ng mga bata na magre-recital ngayong araw. At pinili ko na magturo sa kanila para kahit papaano maisalin natin yung ating paniniwala, yung ating kaalaman. At sabi nga nila, yung ating kaalaman ay ito yung ating soul, ayan, yung ating kaluluwa, no, na pwedeng i-transfer at ma-preserve ng mahabang panahon sa pamamagitan ng pagsasalin, pagtuturo sa mga bata. Ang sining naman ay simple lang. Ang mahirap lang dito yung unawain. Kaya kahit na sa mga bata, matanda, nagbibigay tayo ng pagpapaliwanag tungkol sa sining. Para sa ganun, tumaas yung kanilang antas ng pag-unawa at kaalaman pagdating sa sining. So marami nang gumagawa ngayon ng mga tinatawag na magic realist, hyper realist, no? Pero ang problema, kopya sa computer. At kung walang computer, minsan hindi makagawa. Yan. So masyado yung kanilang pagdidepende dun sa technology ng computer. Kaya hinihikayat ko yung aking mga estudyante na kung mapapansin nila, more on nanggagaling sa ideya, nanggagaling sa imahinasyon yung kanilang ginagawa na hanggat maaari walang kukopyahan. Ganun pa man, sa simula, mas maganda rin yung pakopya-kopya, no? Pero hindi sa lahat ng oras ay dapat. Kaya mas maganda yung mag-explore ka o mag-develop ka ng sarili mong identity. Pag sinabi natin sariling identity, ito yung estilo mo, ito yung way mo kung paano kang gagawa ng isang obra o ng isang painting. Halimbawa, yung sa akin, yung hand painting ko. Pag nag-hand paint ako, makikita nila na yung kulay ni Amang Pintor, healing colors pala, yung mga nakakagamot na kulay. Ito pala yung bawat hagod niya, makikita mo yung kanyang mga daliri, no? Yung fingerprint niya, at the same time yung kayod ng kanyang mga kuko sa canvas. So minsan sinasabi nga nila dancing fingers. Ito yung tinatawag nating identity. Bukod dito, mayroon pa akong isa na identity, yung dito ako nakilala sa buong mundo, yung paggamit ng buhok at saka ng dugo. Viral sa social media ang obra ng isang pintor sa Nueva Ecija. Pero ito ginagamit ko lang pagka gumagawa ko ng isang obra na kasi sa bawat taon naglalabas ako ng mga bagong obra. Ang filosofiya raw kasi ng artist na si Elito Circa o mas kilala bilang Amang Pintor, blood is love and blood is life. Kaya pag nakita nila yung trabaho ko, yung mga obra ko, makikita nila, kay Amang Pintor yan. Dapat ma-develop sa isang artist yung identity. May nagsasabi nga na paano daw siyang sisikat kung pangit daw yung gawa niya. Sabi ko naman, minsan yun nga yung nagiging daan para sumikat ka, para makilala ka. Kasi may sarili kang identity, no? Kasi yung way ng paggalaw ng kamay mo, no, doon sa canvas, yun naman yung mahalaga kasi yun yung identity. Sabi ko nga, kung mapapansin nyo, pag gumawa ako, hindi naman real na real Wala akong pakialam sa kulay pag nag-hand paint ako. Ang mahalaga sa akin, humubog lang yung isang object, humubog yung ginagawa ko na halimbawa ay punong kahoy, no, landscape. Humubog lang yan kahit na anong kulay ang lumabas, walang problema sa akin. So, ang mahalaga, naintindihan ng tao ay punong kahoy yan. Ano pala yan? Halaman. So, yun ang importante doon.
yung pagtuturo ng kakayahan o skill pagdating sa sining ay talagang mahal, no? Lalo't kung mag-enroll ka sa fine arts, no? Abutin ka ng 4 na taon. So malaki na gagastos talaga. Sa akin, ginawa ko lang siyang art charity. Maliit lang yung binabayaran pagdating sa kanilang fee, no? At ito napupunta sa material halos. At the same time, ito idadagdag natin sa mga gastusin natin pagdating sa charity natin, no? Sa iba-ibang lugar. Yan. Kaya nga masasabi ko na yung mga estudyante ko, lalo't yung mga magulang, no? Na nagsishare ng kanilang blessing, at the same time natututo yung kanilang mga anak, no? At nakakatulong sila dun sa ating charity. Yan. Kung mapapansin nyo, marami tayong charity na ginagawa, hindi lang dito sa Luzon, no? Kung saan pa dyan. Kaya kayo bilang magulang, tinuturing ko na isa sa aking mga sponsors. Nagpapasalamat ako sa mga tumutulong sa aking Amang Pinto Art Charity, no? At siyempre ang aking pamilya nandyan na laging sumusuporta. Ang mga kaibigan natin, mga sponsor sa ginagawa natin na charity lagi. Yan. Maraming salamat sa inyo.